Magandang araw mga ka-good news, hindi gaganda ang araw nyo dito. Matatawa at iinit ang ulo nyo dahil sa sagutan na ito ni Mr. Robles at ni Idol Rafi Tulfo. Atin panoorin ang video. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show Who that... are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Naku, kawawa nga pala itong mga outlets na nag-apply sa PCSO. Ako noon nag-apply din ako ng isang outlet pero hindi na-approve dahil malapit ito sa school. Kaya 2,000 na PCSO outlets, mga private individuals yan na nag-manage, nagmamayari, nawala ng trabaho dahil pinasara ng PCSO. Iwan ko kung anong kadahilanan. Basta ito'y nangyari ang mga issue na ito dahil doon sa 699 na 655 Grand Lotto winner na di umano ay kamag-anak lang nitong si Mr. Robles kasi taga Laguna ang nanalo. Atin muna panoorin ulit ang video. Lumalabas na ang litid sa liig ni Idol Rafi Tulfo. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, Let's Mr. wait a minute. Chairman, Pinatay nyo negosyo. if I may, Wait a Mr. minute. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyong negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi nakasagot to. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, Under your watch. Mr. Chairman, if I may. If I may, Mr. Chairman. Sana tamaan ng kidlat ito. Sana may sakit ito sa puso para biglang mangingisay dyan. Kasi napaka pala nito na tao na ito. Napakatuso nito. At big liar pa. It is not under my watch that the PLS was awarded 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. It was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying... Your Honor. So, ang ibig nyo sabihin, with that letter that you just read, and what date is that? So, pinapayagan kayo ng Executive Secretary na to go ahead at kukontrahin itong opinion ng OGCC. Kasi very clear to me, merong opinion ng OGCC, ngayon nang dalabas na opinion, betting, kayo nang bahala gumawa ng mga paraan sa technicalities and all, pinapayagan na kayo ng Executive Secretary. And I don't know kung nabasa ba ng Executive Secretary itong opinion ng OGCC. Sana pinadalhan nyo si Executive Secretary ng opinion. Sir, nagbibigay ka ng opinion yan pero may opinion ng OGCC. Pinagbangga nyo sana. Siguro baka hindi siguro nabasa ito ng Executive Secretary kasi kung nabasa ito ni ES, then he might not have issued that kind of letter. Kasi kung ako sa Executive Secretary at pinabasa mo sa akin to, ba't pa ako mag-issue ng sulat ng ganon? Sasabihin ko, heck, hindi ko babagayin yung OGCC. Kasi sigurado ako si ES, he'll make sure na talagang nagko-confront tayo sa lahat ng mga patakaran, sa lahat ng mga protocol sa departamento ng executive. If I may, Mr. Chair. Yes, sir. Yung birthday panalo po is a game. Yung pong e-lotto is a betting platform. Malaki pong pagkakaiba yun, Mr. Chairman. Ito ang talagang panggaganso ng mga taga-PCSO sa mamayanan, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Dahil ang dami na nilang game platforms. Mayroong, kung kayo'y tumataya nung scratch, ganyan, kiskisin nyo lang at maging milyonaryo, meron din ganyan. At meron silang bago ngayon, yung online betting. At meron pang isa diyan na binanggit na hindi ko pa yan alam. Kasi ang kinatayaan ko ay itong talaga, yung nasa counter, yung merong ticket. Yung pinakauna na platform ng Luto, 655, 649, 642, 645. Ganyan na klaseng laro. Pero meron palang mga bagong online betting ngayon ang PCSO. Parang sabong manok din ito, yung online na sabong. Kaya sobrang sugal na ito. At ang masama lang diyan,
ay manipulate ng mga taga PCSO ang draw. At ang palaging nananalo ay kanilang mga labandira, mga driver, kamag-anak, and then bibigyan lang nila ng kukunti. Nanalo ng 698 million, bibigyan nila ng 1 million. At hati-hati na lahat doon ang mga PCSO officials. Yun ang mga narinig ko sa iba pang mga vlogs dito sa YouTube. At ito pa, meron akong nakita sa isang vlogger na nagsasabi na ang nanalo pala ay taga Laguna lamang. Kaya pala walang nanalo sa Mindanao. Bihira lang merong manalo sa Mindanao. Once in a blue moon lang. Palaging nasa Maynila, nasa Luzon. Kasi ang mga nagtatrabaho dyan sa PCSO, ang mga opisyal dyan ay taga Luzon, karamihan. Wala namang mga taga Mindanao dyan. Kaya atin muna pakinggan itong ating ka-vlogger na si PH Philippines. Ihirap sa pamamagitan ng sugal. Actually, yan ang legal version ng wetting o ng pasugal. Hindi naman yan sumusugal ang mga sila Henry C., mga Gokongwe, Sinalo Syutan. Hindi yan mga bilyonaryo dyan ang kinukuhanan ng pera niyan. Ang kinukuhanan ng pera niyan ang ordinaryong mamamayan. But nonetheless, tiningnan ko yung mga balita, parang lumalabas na nagkakaroon ng pagdududa sa integridad ng mga nananalo. Therefore, may question of integrity of process kung paano nakukuha ang mga winning numbers na ito. At yun po yung yan po talaga yung tiwala ngayon ng mga mananaya dito sa PCSO na to, dyan sa loto-loto na yan, wala na po. Mga kababayan, wag po kayong tumaya. Pagka tumaya po kayo, nakikita nyo ng ganyan na mga merong aligasyon na mismong PCSO na yung pumipili dyan sa mga nananalo. Aligasyon hindi natin sinasabi. Meron na rin po kayong tama. Siguro ito'y partially true or 99% true. Kunti lang ang hindi totoo na mga aligasyon na ito na ang nanalo talaga dyan ay mga kasamahan lang nila sa PCSO. Lahat ng mga yan ay sarsuela, drama lamang ng mga taga-PCSO na ang nanalo daw ay isang pulubi, ang nanalo ay isang magsasaka. Pero kung tingnan mo, ang address ng nanalo ay address ng bahay nila. Kasi yung tindera, yung labandera, yung driver, yung gardinero, yun ang mga nanalo. Pero bigyan lang nila yon ng kunting balato. Ang malaking portion ng pera ay hati-hati yan, parang LTO, di ba? Pag nagpa-process ka sa fixers, ayan, hati-hati lahat ng kung anong income sa isang araw. Ganyan siguro diyan sa PCSO. Pero noon kasi, noong high school pa ako, yung hindi pa yung iloto na yan, hindi yung binubulang ping-pong balls. Yung sa horse racing kinukuha yung numero. Yun ang parang hindi lotong Macau kasi hindi mo maluluto ang ang kabayo, hindi mo mautusan na siya yung mahuli, siya yung mauna. Kaya yung ticket noon na binibenta, hindi pa electronics ang loto, yung Philippine Charity Sweepstakes pa siya noong 1980s. Yun ang merong mga totoong nanalo na mga tao. Hindi yung tau-tauhan lang. Okay, so ako'y naman nito, believer kasi charity. Yung tinataya ko ay niisip ko napunta sa mga tao. Hindi pala napunta sa mga tao ang tinataya ko, napunta lang sa bulusan itong mga hayop na ito. Kaya siguro tigilan na natin pagtaya ang PCSO, luto. I-boycott na natin yan. Mabuti pa magsabong na lang kayo. Totoo pa yung nangyari sa sabong, hindi magic. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, paalam na at ingat kayong lahat. God bless you all.